transgress the laws of your being. Cease to gratify a depraved appetite. Eat simple food, dress healthfully, which will require modest simplicity. Work healthfully, and you will not be sick. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isang masaya, masaganang bagong taon po sa bawat isa po sa atin. At sa ating pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa panibagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. At patuloy po kami, Panginoon, na nagbabalik ng papuri at pasasalamat sa inyo pong kadakilaan, sa inyo pong pagmamahal at sa walang sawang pagbibigay po sa amin ng mga biyaya, especially, Panginoon, sa amin pong kalusugan at sa amin pong buhay. Salamat po sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng mga kaibigan at higit po sa lahat, sa biyaya ng kalusugan. Ama, sa araw pong ito, dalangin po namin ang puspos po ng banal na Espiritu. Gabayan niyo po kami at ingatan niyo po kami na tulungan po kami na magkaroon po ng isang magandang panimula, magandang pagsasama-sama at magpalakasan po kami sa pananampalataya sa inyo sa araw pong ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, kumusta po ang inyo pong bagong taon? Doc, ikaw, kumusta ba ang bagong taon? Oh, very good. I really enjoy it. Talagang karoon ako ng panahon o time. Talagang pinagandaan ko na talagang masalubong natin ang bagong taon sa tamang kapamaraanan. Amen. Kaya yun yung gift natin sa Panginoon. Ang ganda nun, Doc, no? Yung masalubong natin ang bagong taon sa magandang kapamaraanan. Yeah. Kasi Doc, alam mo, napansin ko, blooming na blooming ka ngayon. Hindi naman masyado, sabi nga ni Pastor Mangiliman. But anyway, lagi ko namang nire-reveal ito eh. Siyempre, ang number one na batas ng pangkalusugan, yung mag-exercise ka. Kailan magpapawis ka. So, ang sikreto ko pa yung Deo-Proetic Therapy. Yung talagang nag-i-steam ako, right after na magising ako. Pero ako, pag sa gising ko sa umaga, talagang may 2 baso ako nung lemon water. Ito yung medyo warm siya. And after that, may inom ako yung birding juice. Para yung alkalinity ng blood ko sa umagang panibagong araw na harapin ko, ay talagang meron akong magandang alam kung ma-appreciate ng katawan ko. Tapos after nun, meron akong blended na smoothie na nilalagyan ko ng rolled oats. Yun yung aking almusal. Kaya kung inyong susundin, siyempre, part na rin ng ministry na gusto ko sanang may paabot sa ating mga kababayan, na lahat ng bagay ay pwede naman natin talagang mapanatili na, sabi mo nga, pag sumusunod tayo sa ngayon doon sa sinabi ng ating propetisa, Counsels on Health, page 37, ay talagang gusto ng Panginoon ay tayo ay may preserve natin ating kalusugan. At ito'y merong tinatawag na kapamaraanan na ito'y nakadepende kung iyon ay yung isa sa kabuhayan. Amen. Kaya sabi ko nga, ang kalusugan laging available yan. Kaya isang good news na ngayong bagong taong ito, ang isa sa New Year resolution ko actually, lalo kong dodoblehin yung pag-iingat ko sa aking kalusugan. Kasi ito yung lang naman yung talagang pwede mong ibalik sa Kanya eh. Wala naman siyang kailangan sa atin eh. Kundi ma-appreciate natin yung gift nito. Kaya nga nandito tayo sa Kaalamang Pangkalusugan para ma-realize natin lahat naman tayo ay merong regalo nito. Kaya nga lang, kanya-kanyang trabaho to eh. Hindi mo pwedeng iasa mo sa iba yung personal na duty mo sa sarili mo. And I'm encouraging each and every one, especially this year, 2023, that we must start a new beginning. Something that we are going to appreciate of what we have. That we are going to look at Him and glorify Him by keeping ourselves healthy accordingly with His will. Kaya isang good news na hindi pa huli. As long as we are still alive, there is time for us to do it. Amen. And that is my message to all ngayong bagong taon. Na magkaroon tayo ng panibagong pamumuhay. Lalo-lalo na sa larangan ng pagbubuo ng tamang kalusugan na merong relasyon sa buong pagkatao natin sa harapan ng ating Panginoon. Amen.
Napakaganda, Dok, no, yung binahagi mo. Alam nyo, sa atin pong mga manonood, simula pa lamang po, ang dami na po nating narinig na mga tips galing po kay Doc. And alam nyo po, sa atin pong mga manonood, personally, ako'y nagpapasalamat kasi yung sustenance, yung paggabay talaga ng Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa po sa atin. Kasi for most of us, katulad si Doc, nakapahinga at maganda, blooming na blooming, kahit na maraming mga bisita, ano, Doc? Siyempre, marami rin tayong, siyempre, wala namang taong nasa mundo tayo ng kapaligiran na maraming problema. Yes. Pero ang pinakamaganda dito, kailangan nating handinin na hindi naman natin patalo tayo dapat dito. Nandiyan ang kaibigan, siyempre alam kong busy rin siya. Ang pagising niya sa umaga, palibasa, nakatira siya rin sa tabing dagat, na tabi ng bundok, na punong-puno ng mga malalaking puno ng kahoy. Alam mo ba, pag gising niya sa umaga, kasi doon siya nakatira sa parting Subic eh. Wala siyang bukang bibig kundi, Lord, thank you so much. Wala naman akong tanging maibabalik sa iyo, kundi purihin at pasalamatan ka. So ito lang naman talaga yung ibig ng Panginoon eh, yung magkaroon tayo ng sense of appreciation eh. Na ma-realize natin na wala naman talaga tayo eh. Pinamimili niya tayo, may choice tayo. Pero ang point natin dito, dapat nating maintindihan na lahat ng bagay na kinakamta natin sa mundong ito, kung ginawa mo yung part mo, kasi one of the major laws of health, yung fresh air. Amen. Kaya lang choice natin yan eh. Gusto mo ng Manila, anong magagawa ng Panginoon? Yun ang pinili mo. Pero kung ikaw yung mayroon tinatawag na mithiin, na gusto mong tumira doon sa tamang pagkain, alam mo ba ang major na pagkain ng katawan ng tao? Ano, Dok? Fresh air. Oh. Kasi talagang hindi pwedeng every segundo. Hindi ka kukuha ng, ang tawag dyan ay hangin ng buhay. Kasi ang buhay, hangin yan na nagdadala. Kaya lagi ko naalala yung kwentong to, alam ko nabanggit na natin 78 years old, na aksidente, nang na-hospital. Binigyan siya ng oxygen. Sa loob lang ng 24 hours, $5,000 ang siningil sa kanya. Napaiyak siya. Sa sobrang luha niya, nagulat yung doktor niya. Bakit ba gano'n na lang katindi yung pagluha niyo? Hindi ako naluha dahil doon sa babayaran ko. Naluha ako dahil sa loob ng 78 taon, libre yung hangin ko. So doon na lang, panalo na tayo. Na ma-appreciate natin. Kaya nung nabasa ko nga yung sa Review and Herald, September 18, 1888, nagbigay pa rin sa akin to ng motivation. Na lalo nang i-appreciate ko yung gift ng Panginoon. Sa ating pong mga manonood, ibabahagi po namin sa inyo ang nakasulat po sa September 18, 1888 ng Review and Herald. The power of God is manifested in the beating of the heart, in the action of the lungs, and in the living currents that circulate through the 1,000 different channels of the body. We are indebted to Him for every moment of existence and for all the comforts of life. He loads us with His benefits. We are indebted to Him for the food we eat, the water we drink, the clothes we wear, the air we breathe. Mga kaibigan, napakagandang pangako ng Panginoon. Tayo ay may pagkakautan. Tuloy mo pa. Sige, ito po sa atin po mga manonood. Without His special providence, the air would be filled with pestilence and poison. He is a bountiful benefactor and preserver. The sun, which shines upon the earth and glorifies all nature, the weird solemn radiance of the moon, the glories of the firmament, spangled with brilliant stars, the showers that refresh the land and cause vegetation to flourish, the precious things of nature in all their varied richness, the lofty trees, the shrubs and plants, the waving grain, the blue sky, the green earth, the changes of day and night, the renewing seasons all speak to man of his Creator's love. He has linked us to Himself by all these tokens in heaven and in earth. Amen. Alam mo, yan yung nakakadurog ng ng damdamin Yung talaga na lang sigurong merong problema sa utak mo. Kung hindi mo nakikita yung pang-araw-araw na nararamdaman ng maraming mga tao na merong patuloy na nagpo-provide ng lahat ng ito.
It's more than enough for us to realize that there's something up there in heaven na sobra tayong minahal. Kaya nga, when you go back to nature at sinunod mo yung kanyang kalooban, talaga namang mapupuno ng kahit ano man yung antas ng iyong buhay. Kasama ka dito sa nakikinabang lahat ng ito. Hindi ito ibinigay kung kanino lang, kundi ito ibinigay sa pangkalahatan. Minahal niya, kay mabuti ka, kay masama ka, kay mayaman ka, kay mahirap ka. Lahat ng bagay ay pinapakinabangan ng lahat ng nakatira dito sa lugar na kanyang nilalang. Dahil minahal niyang masyado ang sangkatauhan. And that's what this health all about. Hindi ka pwede maging healthy kung wala kang tinatawag na appreciation. Wala kang peace of mind. Kaya nga sabi, a merry heart, do it good like a medicine. Kaya itong bahaging ito na dapat nating maintindihan, ang ating kapamaraan para mawala yung, di ba marami ngayon may depression, marami may anxiety, marami namang problema. Eh bakit natin i-entertainin yan? Eh meron namang lagi tayong kaagapay na ang Panginoon, pinangako nga niya na hindi niya tayo papabayaan at tayo patuloy yung pagkakalooban ng ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya we must be thankful na tayo meron Diyos na talagang buhay. Amen. Alam mo, Dok, saying that, naalala ko tuloy, nais po namin ibahagi sa inyo yung nakasulat po sa Councils on Health. Ang sabi po doon, a practical knowledge of the science of human life is necessary in order to glorify God in our bodies. It is therefore of the highest importance that among the studies selected for childhood, physiology should occupy the first place. How few know anything about the structure and functions of their own bodies and of nature's laws. Many are drifting about without knowledge, like a ship at sea without compass or anchor. And what is more, they are not interested to learn how to keep their bodies in a healthy condition and prevent disease. Diba, Do? Kailangan pala malaman muna natin yung practical knowledge about doon sa science of human life before we can imagine, we can ang tawag dito, yung parang malaman talaga natin na kailangan natin ang Panginoon sa buhay natin. Kasi pag minsan, di ba, to see is to believe. So yung tipong katulad, Dok, yung experience mo, for over 30 years ka na tama ba ako, Dok? For over 30 years. Ayan, for over 35 years. Ayan, for over 35 years na talagang yung advocacy mo to share the good news about health reformation sa atin pong mga manonood, even sa atin pong mga manonood. Hindi yun maitatanggi eh. Kasi magmamanifest sa atin, makikita po sa atin mga kaibigan, lalo na kay Doc, kahit na sabihin natin may iba-iba tayo mga pagkukulang bilang isang tao, bilang isang anak ng Panginoon, meron tayong mga kahinaan, but still if we confess everything to God, if we ask His guidance, His knowledge, His wisdom, gagabayan niya tayo. At panghahawakan talaga natin yung pagmamahal ng ating Panginoon na katulad ng paghawak mo, Dok, doon sa 8 laws of health. Actually, ito naman talaga yung sikreto eh. Kaya nga, ang sabi nga eh, kung magiging agresibo lang talaga na maihan itong liwanag na ganito sa mga tao sa kapaligiran, ay maraming iwas dito sa kontaminasyon o kung tawagin natin curse o sumpa ng karamdaman. Hindi naman dahil itinataas ko itong close friend ko na ito. Dahil yung mulong utos ng pangalusugan, nakalagay din yung pahinga. Eh alam ko kung matulog siya, 8:00 eh. Eh kung pagka minsan, tayo yung pinagbigyan ng kaalaman. Pero ang tanong, atin bang isa sa pamuhay? Yes. Pangalawa, doon siya tumira sa lugar na alam niyang nature. At active siya sa pag-golf. At lagi siya nagcha-champion. Sa edad na 70 plus, kung pumalo siya, talagang hindi ordinary yung lakas niya. Bakit niya nagagawa ito? Kasi una-una, super organized siya eh. Talaga yung kalinisan, nakita ko rin sa kanya. Hindi dahil sa ang pangalan si Romy Armamento. I'm sorry kung nagbanggit ako ng pangalan dito. Pero pagdating dun sa ganung uri ng environment, kapiligiran, talagang nakikita ko sa kanya yung talagang tinatawag na guts. Kasi hindi ganun kadali mag-organize ng kapaligiran. Yes. Talagang wala ka makikita ang sulok ng kanyang compound at
loob ng kanyang kwarto na hindi organized. At kahit pumunta ako ng emergency na walang abiso, yung pa rin eh. Ikaw ba, kunyari, may bibisita sa'yo, teka lang muna, sandali, wait. Kasi mahihiya ka eh. Yes. Ganun din ang pagdating ng Panginoon eh. Anytime Kailangan dumating lagi ng tayong Panginoon, handa. dapat laging malinis yung pagkatao mo. Para wala kang ikahihiya sa sarili mo. So kaya ako naman nabanggit ito, itong 8 laws of health natin talaga na ito, ibinigay sa Seventh-day Adventist noong 1800. Eh bakit natin ito ikakaya? Ay hindi naman natin po pwedeng bigyan ng tinatawag na matinding diin ito, lalo-lalo na sa pagtuturo, kung hindi mo nagagawa sa buhay mo. Paano ka magiging, ang tawag dito, yung excited para masabi mo kung ano yung beneficyo nito. Kaya ako excited kasi nakita ko, lahat ng mga kaedad ko, wala na. Kung lumakad, tagilid na. At talagang hindi mo na po pwedeng paglaruin. Eh palipasa, meron tayong 8 laws of health. Para sa akin, batas ito eh. Pag sinabing batas-batas, no matter what. Alam mo yung exercise, batas yan eh. Yes. Part ng katawan ng tao yan. It was purposely designed by God that we must be active enough to undergo with these kinds of regular activities because we are designed for it. At saka hindi na tayo lalayo, Dok. Nandun yun sa 8 laws of health. Yeah. Exercise. At the same time, anti-aging, Amen. anti-depression. Isipin mo, ito pala yung isang sikreto na para hindi ka maging matanda agad, hindi bumigay yung buto mo, hindi ka magkaroon ng osteoporosis, at binubos nito yung happy hormone. Amen. Alam mo ba, pag pinawisan ka, iba yung ngiti mo eh. Talagang ngiting ano eh. Hindi naman sa inuulit, baka naman sabihin nila, ito naman dalawang to. Masyado naman parang sirang plake. Pero Yung alam 8 laws of health pero na lang alam mo, lagi. Dok, hindi ako, sa ating pong mga manonood, ipagtatanggol ko yun. Yung sinasabi mo, Dok, na paulit-ulit tayo, mas okay yun. Bakit? Sinabi na mismo sa Councils on Diet and Foods, anong sabi ng Panginoon? Again and again and again. Paulit-ulit kasi matigas ba ulo meaning natin ng again and again? Paulit-ulit, ang tigas Ibig kasi ng sabihin ulo nun, natin. super importante yun. Yes, totoo, Dok. Ako alam, pag yung miss ko umalis, kasama nila yung anak kong bunso, ulit-ulit yung sinasabi, bantayan si Gabe. Bata pa yan. Yes. Paano kung biglang na-miss mo? Biglang nawala. Oo. So ito yung ibig sabihin nun, mapaka-importante natin sa kanya. Amen. Pero kung hindi mo masyadong pahalagahan ito, ikaw rin mismo yung lugi. Bakit? Alam mong isa sa kabuti mo ito. Saka isa pang gusto ko idagdag dito, total New Year naman. Ibig kong basahin yung, alam yung Revelation 22:14. Nabasa ko ron, siguro basahin natin. Kasi napakagandang ma-refresh tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil napakahalaga na maintindihan natin yung anong ibig niya na magawa ng anak niya. Ito yung bahagi na talagang nagugulat ako. Yung pag sinabing 22:14, di ba tayo lahat merong ini-expect na regalo? Na merong City of God. Lahat ng mga nagbabasa ng Biblia, alam ito eh. Yung kung paano, ano yung requirements? Ano yung gusto niya para makamit mo? Yung tinatawag na regalo ng Panginoon sa tao. Kung bakit siya napako sa krus. At kung paano siya naghirap. At kung paano ibinigay ang lahat ng liwanag. Alang-alang lang sa ating sariling kaligayahan. Go ahead, you can read it now. Sa atin po mga manonood, basahin po natin ang nakasulat po sa Revelation 22 verse 14. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in through the gates into the city. Napakagandang pangako. Pangako. Ito yung city. Yes, itutuloy po natin mga kaibigan. Sabi po dito, Christ brings the nobler world to view. He presents the advantages of citizenship in that city which hath foundations, whose builder and maker is God. He takes us to the threshold of infinity and shows us to its glories, declaring them to be within the reach of all who will live in harmony with the laws of God. Through obedience to the laws of Jehovah, the human family may become a united, happy family in the city of God.
But there is no room there for those who have no regard for the will of the Lord. All who will may gain everlasting life, but they must gain it by accepting the law of God as their guide in this life instead of seeking to follow their own laws. To those who will live a life that is in harmony with the Father, Christ will impart the virtues of His life. Amen? Ang tanong, anong kapalit? Obedience, Dok. Meron ka ba namang hahanapin pa? Wala na, Dok. Pero hindi ba sabi na hindi mo kayang sumunod sa Panginoon kung hindi mo siya kilala? Kaya ang sabi nga, to know Him is to love Him. To love Him is to obey Him. So habang pinag-aaralan ko itong bahaging ito, eh, isang bagay lang yung lagi kong binabanggit. Na ang kapalit ng buhay ng walang hanggan. Eh, binanggit din dito. Siguro ako nababasa, hindi lang ako magandang mag-pronounce it. Ang sabi rito, if God, the divine artist, give to the simple flowers that perish in a day, their delicate and varied colors, how much greater care will He be for those who are created in His own image? If men love and obey God and do their part, God will provide for all their wants. Pag pinag-usapan dito yung kapalit lang naman, mahalin at sumunod. Kaya anong sabi? No man can add 1 cubit to his stature, no matter how solicitous he may be to do so. It is no less unreasonable to be troubled about the morrow and its needs. Do your duty and trust in God, for He knows of what things you have need. He watches over us with more tenderness than does a mother over an afflicted child. God is a friend in perplexity and affliction, a protector in distress, a preserver in the thousand dangers that are unseen to us. So kitang-kita natin dito na talagang pag minahal mo siya at sumunod ka, provided lahat. Yes. Amen. Ano pang hihilingin naman natin? Ang tanong, meron bang kailangan ng Panginoon? Wala. Eh, kanya nga lahat ito eh. Yes. Eh, napaka-simple lang naman pala nung city of God na yun eh. Mahalin mo lang at sumunod. Pag mahal mo, hindi problema ang mag-vegetarian. Amen. Totoo yun, Dok. Hindi problema ang mag-exercise. Bakit? I'm part of Him. Yes. At hindi ka na magtatanong kung paano mag-vegetarian. Ikaw na mismo ang mag-research para sa iyo. Yes. Paano ba ang gagawin ko para maingatan kong katawan ko? Totoo. Bakit? Kasama na ako dito. Hindi mo binibili yung kaligtasan mo. Ligtas ka na. Amen. Tinanggap mo na siya. Amen. Pag tinanggap mo siya, part ng bunga ng iyong pananampalataya ay magkakaroon ka ng kaligayahan na mag-glorify siya. Amen. And that's what the gospel all about. To glorify Him. Yes. Alam mo, Dok, ang ganda ng topic natin ngayon. Kaya sa atin pong mga manonood, gusto din po naming marinig ang inyo pong mga komento ngayong araw pong ito. Kaya sisimulan na natin, Dok. Gusto, dagdagan pa natin. Oo, sige, Dok. New Year naman. Oo, sige, Dok. Ito busugin naman, na natin sila. Kasi ang aking pinaka-point dito, kailangan na maintindihan yung masasayang na pangako. Ngayon pa naman, sa last days na tayo. Yes. Kumbaga sa finishing line, lahat naman tayo tumatakbo. May kanya-kanya tayong journey. May kanya-kanya tayong partisipasyon. Yes. Ang tanong, nasa dulo na, atas ka pa. Hindi na, Dok. Tuloy-tuloy na dapat ang labanan, mga kaibigan. Ang kapalit lang naman dito, humingi ng tawad. Parang si David, nabasa na nga natin. Yes. Hindi naman tayo iniiwan ng Panginoon. Ang umiiwan, tayo. Totoo yun, Dok. Lahat naman tayo may kahinaan, tanggapin natin yan. Yes. Hindi pa tayo umaabot doon sa kung ano man yung kasakdalan na dapat nating may sagawa sa ating buhay. Pero Panginoon naman ang nangako niyan. Yes. Siya naman lahat ang merong kakayanan para ipaglaban tayo sa hindi nating kayang labanan. Amen. Ito, meron ako ditong gustong basahin. Ako na lang babasa kahit na sige, hindi Dok. kagandahan. Alam mo, pag nagbabasa ka, nahihiya ako eh. Huwag ka mahiya, Kasi Dok. iba yung pilantik ng dila mo eh. Talagang halatang bata ka pa eh. Okay. Alam mo, kung may edad ka na, siyempre medyo matigas na yung aming dila eh. Sige, Dok. Sabi ko nga, napakahalaga na magkaroon tayo ng
kaalaman tungkol dito. Alam mo, Dok, dahil nabanggit mo yan, nais namin mga kaibigan na ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa 1 John 1:9. Ang nakalagay po doon ay, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins. Napakaganda pong pangako, ano? Ibig sabihin, katulad po pala ni David, ay tayo rin po ay mapapatawad ng ating pong Panginoon sa lahat ng klaseng kasalanan, kalikuan o yung mga weaknesses natin. Kasi ang Panginoon natin very forgiving pero we have to repent. We have to go to Him. We have to ask forgiveness and repentance and confess all our sins to Him para tayo mapatawad ng ating pong Panginoon. Kaya sa ating pong mga manonood, habang New Year na New Year, sariwang-sariwa, malamig ang simoy ng hangin hanggang ngayon, di ba sa ating pong mga manonood, nais po naming marinig ang inyo pong mga komento, i-share nyo lamang po ang inyo pong mga prayer requests, mga komento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At kung meron po kayong mga katanungan, ay isend nyo po yan sa mga numero po na magfa-flash po sa inyo pong screen. Hindi ba dun sa John 1:12, ang sabi dun, pag tinanggap mo ang Panginoong Kristo, ay tatanggapin ka niya at kikilalanin bilang anak na babae at anak na lalaki. Siyempre, alam naman natin talaga, pribileyo ito Talaga namang sa kanya tayo nagmula Kaya nga tayo binayaran Bukod sa nilalang niya si Eva at Adan tayo yung lahi niya So, ibig sabihin, as human being, napakalaki ng pribileyo natin dahil alam natin na kumbaga sa mana, tinapos niya nung napako siya sa cross It is finished. Ibig sabihin, itong inheritance natin, ay dapat ipaglaban ng mga taong nakakaalam ng katotohanan. Yes. Ikaw ba kunyari, lagi yung binabanggit ito, pinamanahan ka ng mother mo, ng father mo, ng bahay at lupa, may nanlaland grab ng lupa nyo, anong gagawin mo? Ipagtatanggol ko, kailangan sa akin mapunta yun. Patunayan mo na mahalaga yun dahil pinagharapan ng parents mo. Ito yung mana. If you have given yourself to Christ, you are a member of the family of God. Amen. Everything in the Father's house is for you. All the treasures of God are revealed. All the treasures of God are open to you. Both the world that now is, and watch, and that which is to come. The ministry of angels, the gift of His Spirit, the labors of His servants, all are for you. Amen. Ano pa naman na? Tika pagmana ka Just imagine. Ano pa naman nangahanapin mo? Oo nga, may trials tayo dito. Yun yung nakita ni Apostol Pablo. Yun yung nakita ng mga disipulo. Na itong buhay talaga rito, walang madadala. Yes. Problema Naranasan ko. Kahit gaano karami yung naipundar mo, iiwanan mo lahat ito. Kahit gaano kaganda pa ng bahay mo. Totoo, Dok. Pero ang tangi kong pinsasalamatan, hindi ka iwanan ng Panginoon. Amen. Dahil sabi nga ang trabaho ng Panginoon, habulin ka. At masiguro niya na walang maiiwanan sa bawat mga anak niya na tatanggap sa Kanya. Amen. Alam mo, Dok, napakaganda nun, na hahabulin tayo sa atin pong mga manonood. Napakagandang isipin na tayo yung isang paslit na hinahabol ng ating mga magulang para hindi tayo madapa, para hindi tayo masaktan, para hindi tayo magkamali. Pero tayo po yung matigas ang ulo. Tayo po yung kumakaliwa, kumakanan. Tayo po yung hindi nagkakaroon ng magandang outlook sa buhay dahil ang Panginoon, kumpleto na yung plano niya Sinalba na tayo. Hindi na tayo mapaparusahan, hindi na tayo magkakaroon ng kamatayan. Pero kung tayo po ay magkakaroon ng sariling pag-iisip, gagawin natin kung ano lamang ang gusto natin at ang nais natin, magkakamali po talaga tayo at hahantong pa sa pagkakahiwalay ng tuluyan at panghabang buhay magpakailanman mula sa atin pong Panginoon. Nais po naming ibahagi sa inyo ang talata pong ito, We have His promise, we hold. The title, Deeds to Real Estate in the Kingdom of Glory. Never were title deeds drawn up more strictly according to law or signed more legibly than those that give God's people a right to the heavenly mansions. Perplexities will increase,
But let us, as believers in God, encourage one another. I am encouraged and blessed as I realize that the God of Israel is still guiding His people, and that He will continue to be with them even to the end. Amen. All things are possible to him that believe it, and whatsoever things we desire when we pray, if we believe that we receive them, we shall have them. This faith will penetrate the darkest cloud and bring rays of light and hope to the drooping, desponding soul. It is the absence of this faith and trust which brings perplexity, distressing fears, and surmisings of evil. God will do great things for His people when they put their entire trust in Him. Amen. Amen. Alam mo, Title Dok? deeds in the heavenly mansions. Yes. Mana natin to eh. Oo. Hindi man tayo. Buti sana kung ito pinaghirapan lang na pinaghanap buhayan. Isipin mo yung 31 taon siya dito na namuhay na ang pinanggalingan niya, ay alam naman natin, na napakagandang lugar. Tapos pinako pa siya Yes. at nasaktan sa tinatawag na pagtanggi ng bayan na kanyang minahal. Nakakalungkot kaya. Totoo do. Di ba sabi, he came to his own, but they receive him not. Yes. Mas pinili pa nila na Gawin yung nais nila. talikuran, yung regalo na ibig ng Panginoon na makita ng mga anak niya. Ngayon ang tanong, na-disappoint na nga ang Panginoon during the time sa mga Israelita na kung tawagin ni Chosen One. Kaya tayong mga napili na kung tawagin niya tayo yung spiritual Israel. So ating bang muling uulitin yung disappointment na ginawa ng ating Ama? Kaya nga ang tawag natin sa Kanya pag nananalangin tayo, Father in heaven, who art in heaven. Alam mo, habang tinitingnan ko itong, alam mo yung kasaysayan ni Joseph, siguro pamilyar ka dyan. Kinainggitan to ng mga kapatid niya. Alam mo kung bakit siya kinainggitan? Bakit, Dok? Kasi siya lang yung may panaginip na prophecy. Pag nananaginip siya, naipapaliwanag niya yung kahulugan. Meron siyang gift na hindi binibigay kung kanino pa man. Kaya nakita ng mga kapatid niya ito, dahil 12 sila, hindi ba? Naisip nila na patayin. At nang sila umalis, sinama itong si Joseph, inisip nila, ihulog na lang doon sa malalim na balot. And it happens, nabago yung pag-iisip nila. Hinangoy, binenta na lang. Ginutay-gutay yung damit niya, nilagyan ng dugo para lumabas na may pumatay sa kanya. Yun yung report na binigay nila sa kanilang ama. To make my story short, nandun siya sa bansang lugar na kanyang pinunta sa Ehipto. Inakit siya ng, alam naman natin, asawa ng hari. Pero palibasa, meron siyang katotohanan sa kanyang puso, ay napanagumpayan niya at ikinulong siya. It happens, may dalawa dong nakakulong din na naipaliwanag niya yung panaginip. At nung napalaya yung isa ang sabi niya, baka pwedeng kwento mo naman. Nung nakaraan ng 2 years, nanaginip ang king. Nung nanaginip yung king, hindi ito kayang ipaliwanag ng kahit sino pa man. Naalala ngayon itong aliping ito, itong lalaki na nagpaliwanag ng panaginip niya. Na may isang preso. Oo. So ngayon, may pinalabas doon na yung panaginip tungkol doon sa, alam mo naman yun, di ba? Ano nga yun, yung panaginip? Yung panaginip ng king na magkakaroon ng taggutom. Taggutom na 7 sagana. 7 taong sagana. At 7 taong taggutom. Ginawa nung may paliwanag na Daniel, nakita nila sagana, nagulat ang king. Tama talaga. Talagang inipon nilang lahat yung mga pagkain may ipon nila. At siyang ayon niya sa pag-aaral, kayang suplayan ang lahat ng mga bansa sa kanilang kapaligiran. Doon sila binless. Amen. At nang dumating na ito, naubusan ng pagkain sa lupang pangako. Nandun si Jacob. Wala sila magawa, no choice. Nagpunta ng Ehipto. Actually, napakagandang kwento yan, mahaba kasi. Punta na ako doon sa pinaka-point ko. Kaya pala kinainggitan nitong si Joseph, meron siyang prophecy. Alam ba kung sino ang pinatutuunan nito? Kasi lahat ng tao sa buong mundo, iba't ibang relihiyon yan. Iba-iba ang kanilang ina. Alam mo yung 12 to? Hindi naman iisang ina nila eh. Iba-iba din eh. Pero isa ang ama nila, ang God.
Kaya naniniwala ako, kahit Katoliko ka, kahit Protestante ka, iisang Ama natin. Amen. Iba lang yung church na kinabibilangan nila. Yes. Ang binigyan nga lang ng propesiya at mababasa natin lahat ng libro niya, wala kayong makikitang mali. Updated pa. Kung pagkano minsan sinisiraan, sasabihin kulto. Pero pag-aralan muna bago nila, tingnan mo nila yung pangkalusugan na ating pinag-aaralan ngayon. Na ipagmamalaki ko. Kung wala ito, paano na? So tayo yung kainggitan at magkakaroon ng payment sa katotohanan. Lalapit sa atin itong mga anak ng Diyos na ito na sa iba't ibang mga pulutong. Tayo ngayong mga Adventist, tayo yung pinagkalooban ng Espiritu ng Pangula, lalo-lalo sa health message. Paglapit nila sa atin, dapat ibigay natin. Yes. Kapatid natin ang mga yan. Hindi yung ibig sabihin ko, kabilang sila sa ibang reliyon, wala nang kaligtasan. No way. May anak ang Panginoon sa iba't ibang pulutong Amen. ng iglesia. Totoo, Dok. At saka nais ko lamang din na bigyan ng pansin sa atin pong mga manonood na wala pong nakalagay sa Biblia na kung ano po ang relihiyon natin ay yun ang maliligtas. Wala pong nakalagay doon na Seventh-day Adventist, na Katoliko, Iglesia ni Cristo, o kung ano pa man, dahil lahat po tayo anak ng Diyos. Iisa lang ang ating Ama. Di ba, Dok? Ang point dito, itong 12 to, sa ngayon sa kasaysayan, especially si Judah, matinding kasalanan nila. Alam ba dito nanggaling yung lahi ni David at lahi ng ating Panginoon sa Kristo? Yes. At kung titingnan natin, hindi perpekto itong magkakapatid na ito. Kaya nga nung pumunta sila, siyempre kailangan nila mag-uwi ng pagkain. Pinaiwanan nila yung isa, 10 lang yung bumalik. Parang dote. Kasi pinababalik, dahil gusto niyang makita yung bunso. Ano nga pangalan ng bunso? Si Benjamin. Benjamin. Ayaw ng ama. Hindi po pwede. Nawala na nga kayo, iniwan niyo pa nga yung isa. Nawawala pa yung isa, 10 na lang kayo. Paano? Hindi pumayag. Nung wala naman kayo, nagugutom na. Wala nang choice. Sabi ng ama, sige na nga, isama mo na si Benjamin. Nung nandun na, binigyan sila ng kanya-kanyang Sako. Nung paalis na, nilagay doon yung mga gamit na ginto na mamahalin, mga cup ni Joseph. Mga espiya kayo. Si Judah at yung mga si Ruben, lahatin mo na, kinabahan, umiiyak sila. Hindi po namin kayang Iwanan yung bunso. Bunso namin dahil mamamatay po yung aking ama. Ako na lang nakita ni Joseph na nagsisi yung mga kapatid. Napaiyak siya, inamin na niya. Yung pala yung espiritu na ibig ng Panginoon na makita. Na kahit ginawan ka ng maling mabigat na bagay sa buhay mo, ay maipakilala mo yung Panginoon sa mga kapatid mo. Kapatid natin ang mga Katoliko. Yes. Mahalin natin yan. Kapatid natin ang mga Protestante. Lahat tayo anak ng Diyos. Ang tanong dito, ganun ba tayo? Ipagkakait mo ba na itong kontaminasyon na maraming mga nasa hospital, na hindi naaabot ng mensaheng pangkalusugan, ganun na lang ba na itatago natin ang katotohanan? At yung pangingili ng araw ng kapahingahan, gift ng Panginoon yan, na ibinigay sa kanyang bayan, na ibinigay sa bansang Israelita, na hanggang ngayon pinapangilin pa rin nila. Kaya lang naging sila. Matigas ang ulo, hindi tinanggap yung nagbigay ng kautusan sa kanila. Alam mo, habang pinag-aaralan ko yung mga kasaysayan sa Biblia, talagang hindi mo maiwasang mapaluha ka. Dito makikita na ang Panginoon, kahit makasalanan ka pa, katulad ni David, at the end, hindi ba? Nakilala pa rin ni David yung Diyos na nagmamahal sa kanila. Kaya ang good news natin, dahil ngayon, brand new year, why not just start a new beginning? Amen. And let the Lord take over. Amen. And follow the rules of law, especially the 8 laws of health. Amen. Kasi napakahalaga talaga na maintindihan talaga natin. Dahil brand new year ngayon. Kailangan natin mag-renew. Kailangan natin magkaroon ng panibagong pananaw. Ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Anong purpose ng Panginoon? Bakit tayo naririto? Ganun lang ba? Para tayong ordinaryo na lang na pagdating ng time na matapos na yung gawain niya sa kabanal-banalan dako at tayo tatanggap na ng reward. Ayokong malagay doon sa aklat ng remembrance. Ako din, Dok. Ha? Siguraduhin natin. Yes. Nahihingi natin ng sorry. At tawad sa Panginoon ang lahat ng ating mga kahinaan. At huwag natin tingnan ang kahinaan ng iba. May kanya-kanya tayo niyan. Problema nila yan. Ang importante sa atin, ano yung relasyon mo sa Panginoon. Amen.
Maraming salamat, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, mabigat ang bagong simula, lalo na kung binabalikan natin ang nakaraan. Ang mga nagawa nating pagkakamali, yung mga kahinaan natin, pero meron po tayong isang tagapagligtas at yun po ay si Jesucristo na nagbigay po ng isang magandang ehemplo sa bawat isa po sa atin na kahit ano pa ang nakaraan, kahit ano pa yung nakalipas, kahit ano pa yung past mistakes natin, at kahit na nagkakamali pa rin po tayo sa araw-araw po nating pamumuhay habang naghihintay po sa Kanya, ay meron pong bagong simula, meron pong pag-asa, at meron pong araw-araw na ilulook forward tayo dahil meron po tayong isang tagapagligtas na magbibigay po sa atin ng kalakasan, ng tagumpay at ng pag-ibig na tanging siya lamang po ang makapagbibigay sa bawat isa po sa atin. Amen. Alam niyo po, nais ko pong ibahagi sa ating lahat ang nakalagay po sa 1 Peter 4:12 at ang nakalagay po doon ay, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Mga kaibigan, tayo po ay magdalanginan. Tayo po ay magpalakasan sa pananampalataya. At tayo po ay magtapikan at magtulungan upang ang kalusugan po na tinatamasa ng bawat isa po sa atin na hindi po nakakaranas ng karamdaman ay maging isang pag-asa po ng bawat isang mga miyembro ng ating simbahan, bawat isang kamag-anak, kaibigan, katrabaho o hindi man natin kakilala, ay maibigay po natin sa kanila ang 8 utos ng pangkalusugan, Actually, kahit ano pa po ang atin pong denominasyon. Actually, to be honest with you, with the situations of what we have today, knowing that a lot of people, not only in the country, but all over the world, are now undergoing with these kinds of crises. People are keep on worrying kasi sobrang taas ng bilihin. Yes. At sa ibang bansa ngayon, sa ngayon nga sa nadidinig ko, yung $25 ang buying value. $125 na yung mailalabas mo para lang makuha mo yung amount ng $25 na dating nabibili mo. Just imagine, sibuyas na lang natin. Yes, 30 pesos, 40 pesos, ngayon 500 to 600 na. Paano ma-accommodate ito? At sa Amerika naman, alam ko na magkakaroon ng economic problem or collapse. Mag-ingat at maghanda talaga na kailangan natin ng Panginoon na siyang mag-guide sa atin. Yes. Kasi ito yung problema ng environment ngayon. Kung wala tayong God, paano na? Hindi natin kaya. Kaya sabi nga dito sa Upward Look 102, sadness deadens the circulations in the blood vessels and nerves and also retards the actions of the liver. It hinders the process of digestion and of nutrition and has a tendency to dry up the marrow and the whole system. So since nga na tayo maharap na sa ganitong uri ng scenario o situation, I believe that we need God. Kailangan natin ng somebody will take over. Kasi hindi natin kaya sa sarili. Kaya kahit anong kalusugan ng ating pinag-uusapan dito, ay meron kang anxiety, meron kang depression, na may epekto pala sa panunaw ito. May panunaw sa nutrisyon, pati yung liver natin, pati yung sirkulasyon ng dugo natin, pati yung dugo natin, damay. Yes. Kaya kailangan talaga natin ang tinatawag na tulong na ng Panginoon. Totoo, Dok. Hindi na natin laban to kundi kailangan natin ng tulong ng ating Panginoon upang paglabanan natin yung physical na cravings natin, especially, Dok, di ba, noong mga nakaraang araw. At ito pa po, mga kaibigan, hindi na po natin patatagalin kasi alam mo, Dok, ang dami nagko-comment sa atin at nais po naming ibahagi po sa inyo ang mga komento po ng ating pong mga kaibigan. Sabi po ni Yanjed Videos, Doc Tam and Gladens, isa ako sa maraming natututunan sa inyong programa. Amen. At isa ako sa sasali sa tinatawag na health reformers. Amen. Di ba, Doc? Amen. Welcome to our club. Welcome po talaga. Alam mo, Doc, ito na-excite ako kasi alam niyo po sa atin pong mga manonood ay
mag-a-announce po kami kung kailan po tayo magkakaroon ng isang festival para sa lahat ng mga vegetarian, vegan, lahat ng mga health reformers dito po sa atin pong bansa. O, di ba, Yeah. Doc? Okay. Na-excite talaga ako, Doc. Siyempre naman, kailangan talaga nating ibigay talaga yung kung ano yung dapat na matutunan pa at madagdagan yung ating kaalaman Yes. tungkol dito. Sabi nga kanina, binasa natin, the more simple your food, the better. Amen. Ibig That's natin true. masyadong pahihirapin pa. Iwasan na natin yung mga processed food nila at mapagkain sa mga iba't ibang restaurant. Totoo, Hindi Doc. naman masamang kumain sa restaurant, pero piliin mo Yes. kung ano yung pagkain na kakainin mo. Totoo, Dok. At ito pa po, sa atin pong mga manonood, gusto ko lang balikan ng konti, kasi yung mga health reformers po natin, hindi ibig sabihin na sila lang yung mga health reformers. Ayaw po namin, yung maramdaman nyo na nag-iisa kayo, di ba, Dok? Pag minsan, lalo na pag nasa labas tayo, tapos, vegetarian ka, vegan ka, yan lang yung kinakain mo. Parang kawawang-kawawa tayo, pero hindi po. Dahil ang atin pong kabalikat, kakampi at tagapagligtas ay ang ating pong Panginoon dahil siya po ang author and finisher Isa pa, of kasi our baka akala faith. nila bago lang itong vegetarian. Yes, Pag babalikan matagal niyo na. sa history, ang ating pinanggalingan, si Eva at Adan, namatay 932 years, walang kinaing may buhay. Totoo, Dok, di ba? Si Shadrach, Meshach and Abednego. Amen. O, Si Daniel. Yes. Ang dami pong record na maraming mga taong nung araw pa ay Yes. talagang healthy lifestyle. Amen. Thank you so much, Nire-remind Dok. lang uli natin at pinapaalala na hindi pa huli na Okay. bumalik tayo sa original. Yan. O yan, sa atin pong mga manonood, hindi po tayo nag-iisa, hindi po kayo nag-iisa. Ito naman po, sabi po ni Lloyda Bello, Happy New Year, Gladens and Doc Tam, watching from Laurel, Maryland. Ayan, Happy New Year din po. New Year. Ayan, ang dami bumabati sa atin. Sabi naman po ni Hanilet Corpus, ang ganda po ng mga topic po. Watching from Kuwait, I love banana. Is it okay na every time I eat rice? Nako, ito na, dumiretso na sa question and answer, Doc. Ito, bigay na natin sa kanila. Is it okay na every time I eat rice, ikinakain ko ang saging? Parang kumbaga inuulam niya, Doc. Is there a side effect po ba, Doc, sa pag-digest sa stomach ko kapag kumakain ako ng saging? Thank you po and God bless. Hindi naman, kaya lang hindi magandang isali sa solid. Ayun. Kailangan When you eat paghihiwalayin. banana, paghiwalayin. Okay. Pero ang banana, talagang maganda ito sa tinatawag na brain. Kasi may brain tonic siya. Saka sa turning ng ating blood, especially, mataas ang mineral content niya. Meron siyang 32 minerals. Kaya mabilis ma-turn ang blood into alkaline. Amen. Kaya ang banana, gift ito eh. Kaya nga sa Pilipinas. Kaya lang ang problema nung sa ibang bansa, maraming bananang hybrid eh. Totoo, Dok. Naku, Hindi grabe katulad ng talaga. local natin. Itanim mo dyan, diretso na eh. Wala na, hindi mo na kailangan pakialaman pa eh. Totoo. Masyado lang pakialamere itong mga ito eh. Bakit mo pa kailangan gawing hybrid? Oo nga, Dok, di ba? Hindi Bakit? naman ito yung solar eh. Yes. Na kailangan hybrid mo yung baterya eh. Mas okay na yung natural, mga kaibigan, kasi yan po yung ipinagkaloob to sa atin nature. ng Go ating back to Panginoon. natural. That's true. Ito naman, sabi naman ni Freddy Pastrana, sabi niya, Happy Sabbath, Doc. Thanks sa mga paalala mo sa amin para sa maganda at para sa malusog na pangangatawan. God bless po. Ayan, salamat po, Brother Freddy. Ito naman, Happy Sabbath to all po watching from the Philippines. Kasi alam niyo po, mga kaibigan, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nanonood from Kuwait, from Italy, from Netherlands. Grabe, Dok. Alam mo, nagugulat ako, Dok. And sana po, nawa po, dalangin po namin na ibahagi niyo po ito sa inyo pong mga kaibigan at mga kapamilya, especially sa mga nangangamba, Saka open Dok. tayo for invitation. Yes. Sabbath. Oy, totoo Kung gusto yan. nyo mapanood kami ng personal, makapag-lecture kami ng live, Yes, sa inyo pong churches o sa ay inyong district available po area? kami. At bigyan nyo lang po yung advance na Invitation. Ayan. Thank you so much. Ito naman po. Para makita nila ng personal naman Okay, tayo. oo nga, totoo yan, Dok. Alam mo, Dok, hihirit lang ako ng Actually, konti. kahit na Adventist, kung malaki sila, at least meron 500 man lang. Siyempre, alam mo naman tayo, Yes. mas masaya ako pagka ganun yung bilang. Totoo, Dok. Di ba? Kasi sa tagal na ng experience mo, Yeah. Dok. Okay. Hihirit lang ako ng konti, Dok. Kasi sa simula, ikaw yung blooming. Alam niyo po ba, hindi naman po natatago ng konti, mga kaibigan. Pero nasasabihan rin po ako na mas bata daw po akong tignan sa personal kaysa po sa Amen. social media. Ayan. Humirit lang ako ng konti, Dok. Ibabalik na po Pero natin totoo sa lang, komento natin. Ano ka din eh. Ano, Ang Dok? laki na nung yung pagbabago mo nung una pa lang tayo nagsimula. Pag pinabalikan ko yun nung una eh, talagang una yung timbang mo, yung katawan mo, malayo na eh. Talagang halata. Talagang hindi ka
tumatanda. Wow, nako, praise God. Utang ko yun sa Panginoon at utang ko yun Saka, sa huwag nilang kaalamang kalimutan, alam mo, pangkalusugan. isa sekreto ko. Alam mo, kung masyado akong chismoso. Sige, ano yun, Dok? Bakit mo itatago? Ito'y totoo. Totoo, Kahit Dok. tanungin mo yung kasambahay ko, misis ko, pagkapaligo ko, ang moisturizer ko ay yung cucumber sa kalamansi. Hinayaan ko na siya matuyo. Oo. At bago ko matulog, cucumber at kalamansi, alam mo ginagawa namin? Ano, Dok? Ipinoprosin yan. Cubes. Okay. Pagkapaligo ko, yun yung pinaka-pang-close ng pores ko. Ayun. O, diba? At pagkatapos ko Natural kasi na vitamins, natural. alam mo ang vitamin C sa skin. Yes. Anti-aging yan. Yes, yan ang source ng collagen natin. Yeah. Kaya hindi ko pwedeng wala. Alangan naman gusto mong gumanda itsura mo, maging blooming ka, tapos puyat ka ng puyat. Totoo, Kung ano-ano yung Dok. kinakain mo, Yes. tapos naiingit ka. Yun ang problema ng iba eh. Tinuturo na nga sa kanilang lahat eh, ayaw pa eh. At ang isang nagpapaganda talaga ng sirkulasyon ng dugo, exercise. Amen. O mga kaibigan, ito na po, napakarami niyo pong tips ngayong bagong taon dito po mula sa kaalamang Saka uminom ng pangkalusugan. maraming tubig. Amen, amen, amen. Yung iba inom lang ng tubig, tabad pa eh. Totoo, Dok. Kaya kailangan talaga lagi busog tayo na may ako. ganito. Ano ba kung ano laman ito? Ano, Dok? Tanglad. Ayun, o diba? Yung ating Pagpaganda na ng dugo lemongrass. ito, sirkulasyon. Yes, ayan. O ito na, itutuloy-tuloy na po natin mga kaibigan. Sabi naman po ni Hermenia Sararanya, sabi niya, sobra akong na-bless sa inyong program at lahat po lahat po ng inyong tinuturo ay tama para maging mahaba ang buhay ng bawat tao sa buong mundo. Amen. Utang po namin yan sa Panginoon at kami lamang po ay nagbabasa at naghahatid po ng impormasyon na mula po sa Councils on Diet and Food, sa Councils on Health, sa Ministry of Healing at basahin po natin ang Spirit of Prophecy mga kapatid at yung Biblia po natin. Alam dahil, mo, ang number one na nakadurog ng puso ko, Ano, Dok? nung nabasa ko yung kahit anong religion pa ng mga tao sa buong mundo, we are one family. Amen. We have one God. Amen. Siyang ama natin. Amen. Ibang-ibang ina nga lang. Yes. Pero pagdating nung time, magsasama-sama yung mga makakarinig sa kanyang katotohanan. Amen. At tayo naman na merong gift, parang si Joseph, ibinahagi niya Yes. sa mga kapaligiran niya. Ayun. Na huwag naman nating itago na parang Israelita. Dahil kung dumating na yung marka ng hayop o yung one world religion na hindi naman nakabasa sa Biblia, dapat tayo tumayo. Huwag natin ikahiya na malaman nila. Kasi mga honest naman talaga ang lahat ng mga nasa ibang pananampalataya. Yes. Maaaring hindi lang nila alam kung ano yung talagang kahalagahan, lalo-lalo na unang-una sa bahagi ng pangkalusugan. Di ba sabi sa 3 John, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So ito yung regalo ng Diyos sa atin. Ang kalusugan ay isang uri ng kayamanan na ibig ng Panginoon na ating maingatan. Ayan. Salamat po, Doc. At sa ating pong mga manonood, ito pa po, sabi naman po, panghuling hirit po, panghuling komento, sabi po ni Jennifer Sagudang, ang ganda po ng background nyo, Doc. Just discovering for watching this kaalamang pangkalusugan. Alam niyo po mga kaibigan, kung pipiliin po natin ang isang environment na malapit sa nature, kung saan po ang Panginoon ang mismong nagdisenyo ay para po kayong laging merong painting sa inyo pong tahanan. Diba, Doc? Amen. Napakaganda po nun dahil ang pangako ng Panginoon ay isang magandang kalusugan sa bawat isa sa atin, isang magandang buhay para sa bawat isa sa atin na wala pong karamdaman. Kaya pinagmamalaki ko, hindi ko naman kinakaya, hindi ko naman ito itinatago. Ito yung lugar namin tinitira. Amen. Why not? We still have choice, di ba? Yes, opo. Pwede naman tayo mamili kung saan mo gusto tumira. Hindi naman pinag-uusapan kung gaano kalaki yan, kung anong ganda niyan. Importante, nasa lugar ka na alam mo na hindi ka guilty. Amen. Ano bang nabuhay ka sa bagay na guilty ka? Stress yan. Totoo, Doc. Kasi alam mong mali eh. Talagang, pag hindi ka nagkaroon ng guts para sundin yan, later on, babayaran mo yan. Yes. Ang mahirap yung magbabayad ka na. Oo, Doc. For example, nakatira ka sa Maynila, na-diagnose ka, brain cancer. Iiyak ka ngayon. Totoo, Doc. Pagsisisihan mo Samantala, ang sarap mabuhay ng matagal. Pero hindi naman ibig sabihin wala nang pag-asa. wala nang pag-asa. Kaya nga, ang point natin dito, why not just continue sharing it Yes. and be able to reach more kababayan and all the people sa buong mundo. Yes. Maraming salamat, Doc. At sa atin pong mga manonood ay patuloy niyo po
patuloy niyo po kaming ibahagi sa ibang mga kaibigan niyo. Ito pong programa po ng Kaalamang Pangkalusugan at patuloy niyo pong isend ang inyong pong mga komento, mga katanungan dahil babalikan po natin yan at sasagutin po natin yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Maraming salamat po sa bagong taon na ito at sana po ay sama-sama po tayo na magdalanginan, sama-sama po tayong magsimula because Kaalamang Pangkalusugan will give you a lot more new beginnings dito po sa larangan ng kalusugan. Sa ating pong pagtatapos mga kaibigan ay nais po namin kayong ipanalangin sa pangunguna po ni Doc Tang. Ama namin Diyos na nasa mga langit, binabalik po namin sa inyo ang kapurihan. Magpasalamat sa kagandang loob na patuloy na aming nararamdaman. At aming nakikita, Panginoon, na sobrang ninyo kaming pinagkalooban ng hindi kayang masambit ng ordinaryong pananalita kung paano maibalik sa inyo ang pagkilala at pagpasalamat sa napakagandang buhay na inyong binigay. Tulungan kami, Panginoon, na marami pa sa mga nakikinig at nanunood sa programa ng pangkalusugan na maramdaman at maalala namin na hindi kami nag-iisa, na lagi nyo kaming iniingatan, lagi nyo kaming binabantayan at pinagkakalooban ng hindi mabilang na katotohanan na siyang nagpapalakas sa amin na huwag kaming manghihinawa, na laging pag-aralan at aming makita ang pag-ibig ng aming Panginoon sa sangkatauhan. Bigyan kami, Panginoon, ng kapangyarihan na hindi magkaroon ng puwang ang kaaway, na kami ay madala sa bahagi na aming makalimutan ang Diyos na sa amin ay namuhunan at nagkaloob ng pamana na buhay na walang hanggan. Ipagpatawad po ninyo, Panginoon, ang napakarami na pagkukulang sa inyo. At ibig naming, Panginoon, na mag-glorify kayo, hindi lang sa aming pangkalusugan, kundi sa pagsunod sa inyong mga kautusan. Ingatan kaming lahat at pagalingin sa lahat ng aming mga karamdaman, bigyan kami ng katiwasayan ng aming kalooban, bagaman alam namin, Panginoon, na napakarami ang mga nalulungkot at nagdurusa, nagkakaroon ng problema sa kapaligiran na aming kinabubuhayan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kami naniniwala, Panginoon, hindi na kayo magtatagal at bigyan kami ng dagdag at takal ng kapangyarihan na kami, Panginoon, ay maging kabahagi ng gawain sa pagtatapos ng sanlibutan. Marami pong salamat, pagpalain ang krong ito at ang Hope Channel at ang kabuuan ng mga anak po ninyo na nagrepresenta ng mensahe na kailangang makarating sa lahat ng aming mga mahal sa buhay at kaibigan at buong mga kababayan. Marami pong salamat, Ama, sa pagmamahal sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kaibigan, isang manigong bagong taon sa bawat isa po sa atin. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po ang naturopathic expert na